Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa King of Crypto. At yan po ay walang iba kundi ang Bitcoin. At sabi po rito ay meron pong analyst ang naglabas ng kanyang prediction na magkakaroon daw po ng correction itong si Bitcoin ng 55%. At yan po ay nasa presyong $35,000. Yan. Babagsak daw po itong si Bitcoin at meron po tayong technical analysis dito kay Bitcoin na siya ay bumangga sa kanyang nung siya po ay bumangga kahapon sa kanyang all-time high na presyo ay marami pong mga nagbentahan dito, maraming nag-take profit kay Bitcoin at nagdulot po siya yan ng matinding selling pressure kaya bumagsak po ang presyo ngayon ni Bitcoin. At syempre yung ibang mga altcoins na rin, yan, ibang mga cryptocurrencies ay nahatak na rin po sa pagbagsak ni Bitcoin. Kaya halos lahat po ng crypto market ngayon ay nagsisibagsakan. At base po sa analyst na ito ay makakaranas daw po ng 55% na correction itong si Bitcoin at posible po siyang bumagsak sa $35,000. Kaya ayan, sa mga bago lamang po rito, yan, gustong mag-invest dito sa cryptocurrencies ay ito po yung pagkakataon natin. Huwag po tayong mag-FOMO ngayon. Hindi ibig sabihin na pag nagsisiakyat, nagsisitaasan po yung mga presyo ng mga cryptocurrencies ay dito po tayo bibili. Maiipit po tayo dito sa taas na presyo. Kaya yan po yung mga sinasabi ko sa mga nagtatanong kung maganda bang pumasok ngayon. Ay syempre pwede po tayong maipit dyan. Napaka-risky po, lalong-lalo na kung baguhan pa lamang po tayo na hindi po natin alam ang ating ginagawa. Paano pag bumili tayo dito sa 60,000 na presyo ni Bitcoin tapos bumagsak siya sa $35,000 base sa analysis ng isang crypto analyst dito. Yan, kasi babagsak daw po siya sa $35,000. Kaya ito na lamang po yung abangan natin. Kung sakaling magkakaroon po ng isang matinding price correction itong si Bitcoin patungo po rito sa presyong $35,000 ay ito po yung opportunity natin para makapag-invest or pumasok dito kay Bitcoin. At syempre sa ibang mga cryptocurrencies na rin, mga meme coins, mga altcoins kasi mahahatak na rin po ang mga presyo ng mga yan. Kaya yan po ang aabangin natin, yung kanyang correction na ito kasi mukhang magkakaroon nga ng isang matinding correction itong si Bitcoin at syempre maging lahat na rin ng mga cryptocurrencies. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At yan, idagdag ko na rin po pala yung mga dapat ay nagtitake profit po tayo ng paunti-unti. Yan po yung mga may mga nagtatanong kung kailan ba tayo magtitake profit. At lagi kong yung sinasagot ay magtake profit tayo ng paunti-unti. Kasi hindi natin alam kung kailan po siya babagsak. Kasi pwede pong biglaan yung pagbagsak niya at pwedeng napakabilis. Yan, hindi natin namamalayan. Maaring tulog tayo ay biglang bumagsak ito. Kaya ayan, yan ang masasabi ko, lalong-lalo na ulit sa mga baguhan. Ayan, pero yung mga traders diyan na magagaling ay syempre talagang tinututukan nila yan. Kaya meron po silang kaalaman para kung kailan po sila dapat mag-take profit. Pero yung mga bago lamang po talaga ay pinakapayo ko po ay at least nagte-take profit po tayo ng paunti-unti habang umaakyat ito. Kaya ngayon at bumagsak po ulit siya ay syempre meron po tayo magagamit na pang-i-invest ulit. Yung mga na-take profit natin ay yan po yung pwede natin gamitin na pambili ulit kapag bumagsak ito sa mababang presyo. At syempre, wag po natin ulit ibibili lahat. Syempre, cost averaging po yan. Kaya yan, ituloy na po natin ang ating balita rito. Yan, kung saan nasabi po rito ay Bitcoin plummeted by $5,000 on March 5, triggering widespread volatility in the market. Yan po. Bumagsak po ng $5,000, nabawasan po ng $5,000 yung presyo ni Bitcoin kahapon, March 5. Kaya nagdulot po ito ng kaguluhan. Ayan, nagkagulo yung buong crypto market dahil dito. The global crypto market cap now stands at $2.35 trillion, showing a 7.04% decrease in the past 24 hours. Yan, bagsak po yung kabuuang market cap ng lahat po ng mga crypto currencies. Yan, ito po ay nasa $2.35 trillion. Bagsak po siya ng 7.04%.
Crypto analyst Michael Van de Poppe advises investors to remain calm. Ayan, isa pong kilalang crypto analyst itong si Michael Van de Poppe. At ilang beses na rin po nating na-content yung kanyang mga price analysis, mga forecast dito sa aking YouTube channel na ito. At yung kanyang payo po ngayon sa lahat po ng mga investors ay kalma lamang daw po. Yan, wag pong magpanik. Yan. Hindi ibig sabihin na kung pag bumagsak itong si Bitcoin ay liquidate na tayo or bibenta na natin lahat. Yan, kalma lang. Yan, para ayan po ang kanyang pinakapayo rito. What happened when what happened? Ano nga bang nangyari? At yan nga po, bumagsak itong si Bitcoin. Bitcoin plummeted by $5,000 on March 5, triggering widespread volatility in the market. Ibig pong sabihin niyan ay yung naging pagbagsak po ni Bitcoin ay marami pong naapektuhan na mga halos majority po, lahat po ng mga cryptocurrencies ay naapektuhan sa pagbagsak ni Bitcoin. Nagsibagsakan na rin po sila. At ayan, analyst notes. Cryptocurrency analyst Michael Van de Poppe advises investors to remain calm amidst the volatile market conditions, stating just sit down and relax. Ayan. Yan po ang payo ni Michael Van de Poppe na wag po tayong magpanik. Kasi yung pag nagpapanik po tayo ay dyan po tayo nagkakaroon ng maling desisyon. Ayan. Ang gawin natin, pinakamabuting gawin natin ay umupo tayo ng maayos at saka mag-relax. Yan po ang payo ni Michael Van de Poppe para makapag-isip tayo ng maayos. Hey adds Bitcoin run from $25,000 to $69,000 in less than 4 months. Altcoins are on cycle lows in their BTC valuations. Liquidity flushes happens and these corrections are harsh and painful. Kaya yan. Ayon po kay Ginoong Michael Van de Poppe, ay kung pag titignan po kasi natin yung naging performance nitong si Bitcoin ay napakabilis yung kanyang pag-angat sa presyo. Nangyari lamang po yung kanyang pag-angat sa presyo na $25,000 to $69,000 sa loob lamang po ng 4 na buwan. Napakabilis po niyan. Kaya at maliban po rito ay talagang meron talagang magbebenta rito, magte-take profit. Yan, yung mga whale. Syempre, yung mga whales na yan ay hindi naman po mga investor na rin po ang mga whales na yan. At syempre kung pag nakakita na rin po sila ng opportunity para mag-take profit ay magbebentahan na rin ang mga yan. Ayan, meron lamang pong iilan na yung mga talagang long term talaga na yung mga Bitcoin maximalist na tinatawag nila. Pero mas marami pa rin po yung talagang syempre gustong mga investor na kumita, na gustong kumita or kunin yung kanilang kita. Kaya may mga mag-liquidate po dyan. Kaya yung all-time high ni Bitcoin na yan ay good, magandang mag-take profit po kasi dyan sa all-time high na presyo ni Bitcoin. Kaya ayan, kasi yan na rin po yung nagsisilbing parang pinakahuli at saka pinakamatigas nitong resistance. Kaya asahan natin na talagang magkakaroon yan ng matinding selling pressure. Pero kung ang nangyari ay kung pag nabasag ni Bitcoin yung kanyang all-time high na presyo, ay masasabi kong dyan na po mag-uumpisa ang kanyang matinding pagsabog or yung tinatawag po nilang to the moon. Kaya yan, pero syempre pahirapan po yan. Hindi po yan basta-basta mababasag ni Bitcoin. Kaya yan po yung actual na tweet ni Ginoong Michael Van de Poppe dito. Just sit down and relax, sabi niya. Kasi napakabilis yung pag-akyat ni Bitcoin. 4 lamang na buwan. Ayan, mula sa $25,000 ay umakyat po siya ng $69,000. Napakabilis po nito. Kaya syempre ay may magte-take at magte-take profit dyan. He said BTC USD, I don't think this is a breakout to an all-time signal. Don't FOMO this part of the move. Ayan naman po ang sabi ni Axel Kibar. Ayan, huwag tayong mag-FOMO. Ayan, dito kay Bitcoin. Ayan, or BTC USD. Ayan, hindi ito yung tamang oras para mag-FOMO dito kay Bitcoin. Ay tsaka siyempre maging sa ibang mga altcoins na rin or cryptocurrencies. Ayan. FOMO stage, caution. Ayan, mag-ingat yung mga mahilig mag-FOMO dyan. Mas maganda po kasi ayan, yung mga ang dami pong mga FOMO dito, yung mga lalong-lalo na yung mga baguhan.
Ayan, at meron pa nga akong nabasa dyan na nag-comment, pero kay Shiba Inu po siya. Nag-FOMO siya nung mataas yung presyo ni Shiba Inu. Tapos ngayon, nung bumagsak po si Shiba Inu, at saka umakyat po siya, ay wala pa rin siya, loss pa rin siya kasi nag-FOMO po siya sa mataas na presyo. Kaya mas maganda po talaga na kung mag-invest tayo ay timingan natin sa tamang pagka-opportunity or pagkakataon. Bili lamang tayo ng bili sa mga mababang presyo. Kaya ayan, yung mga magagaling na investor na nakabili sa mababang presyo ay ayan, relax lamang po sila. Hindi po sila natatakot kung pag bumabagsak or nagkakaroon lamang ng minor correction ang kanilang yung kanilang crypto portfolio, yung kanilang mga investment dito sa cryptocurrencies. Another on-chain analyst, Ali Martinez said, Bitcoin MVRV indicator is at the 19.57% right now. Since February 2021, each time it crosses the 18% threshold, BTC price plunged by 24% to 55%. Traders should monitor this trend as it anticipates a steep price correction. Ayan po, si Ginoong Ali Martinez, madalas na rin po natin i-content yung kanyang mga technical analysis dito sa aking channel na ito. At siya po yung nakapagsabi na posibleng makaranas po si Bitcoin ng isang napakababang price correction. At ito ay posibleng umabot po ng 24% to 55%. Kaya kung pag bumagsak po siya sa 55%, ayan po ay nasa mga presyong $35,000. Kaya ayan, masyadong mababa na po ito. Pero ayan, ito po yung opportunity para sa mga baguhan na gustong yung mga lalong-lalo na yung mga nag-uumpisa pa lamang or gustong mag-umpisang mag-invest dito sa cryptocurrencies. Ito po yung chances. Yan, huling chances po ito kung pag nangyari ito. Muli po siyang babagsak sa mababang presyo pero parang paalam na ito. Yan, ang pamamaalam ni Bitcoin kasi hindi na po siya babalik sa ganitong presyo. Siguro bibisitahin lamang po niya yung mga naging kaibigan niya, naging matalik na kaibigan niya dito sa mababang presyo na ito para huling paalam. Yan, kasi yung pag bumagsak na po siya dito ay hindi na siya babalik pa dyan kahit kailan. Kaya yan po, nagfa-flash po kasi yung kanyang tinatawag na MVRV indicator ng signal na mukhang makakaranas itong si Bitcoin ng steep price correction or malalim na pagbagsak. Yan, para magkaroon ng correction. 24 to 55% daw po. Kaya yan ang ating balita ngayon kay Bitcoin. Ayan. Kaya relax lamang daw po ayon kay Michael Van de Pope. Ayan, at wag po tayong magpanik. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.